Miguel. Alam kong mali ito, pero totoo ang nararamdaman ko. Sa pusot ng isang Maynila na laging gising, kung saan ang ingay ng trapiko ay humahalo, sa halimuyak ng street food at ang tawanan ng mataw ay singraming bituin sa langit kung hindi lang nahaharangan ng gusali, ay naroon si Miguel. 30 anyos. At araw-araw niyang sinusuong ang lungsod sa likod ng kanyang motorsiklo, isang delivery rider na ang tanging misyon ay dalhin ang ma-order sa kanilang parorunan. Kung tutusin, para siyang isang modernong tagahatid ng mensahe, pero sa halip na sulat ay pagkain at sa halip na kabayo ay motorsiklo. Ang kanyang buhay ay isang paulit-ulit na tuktugin. Gising, bihis, kape, sakay, deliver, uwi, tulog, walang bago, walang kapanapanabik. Sanay na si Miguel sa ganitong ritmo. Ang kanyang maaraw ay puno ng magamuha ng mga customer na nagmamadali, ang bilis ng pagtakbo ng panahon na tila walang humpay. Minsan, sa gitna ng matinding trapiko, naisip niya kung may iba pa bang pwedeng mangyari sa kanyang buhay, isang bagay na magbibigay kulay sa monotony ng kanyang maaraw. Isang gabi, matapos ang isang lalong nakakapagod na shift at sa halip na umuwi kaagad, inanyayahan siya ang kanyang kaibigang si Jun na sumama sa isang karaoke bar sa malapit. Sige na, pare. Ilabas mo naman yung stress mo, ani Jun, sabay tapik sa kanyang balikat. Kumanta ka o kahit makinig lang. Masarap din minsan maging wala sa sarili. Napabuntong hininga si Miguel. Bihira siyang magpunta sa maganitong lugar. Mas gusto niyang tahimik na magpahinga sa bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang may kung anong nagtulak sa kanya. Baka nga kailangan niya ng diversion. Baka nga kailangan niya makita ang ibang bahagi ng gabi na hindi puro ilaw ng motorsiklo at headlight ng sasakyan. Pagpasok nila sa bar, bumungat sa kanila ang isang kakaibang halongang amoy ng beer, usok ng sigarilyo, at matamis na halimuyak ng pabango. Ang ilaw ay dim, at ang malakas na musika ay nakmumula sa isang stage kung saan mayroong isang babaeng kumakanta. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ang damdamin at mayroong kakaibang paghatak. Para itong isang yakap sa kaluluwang pagod. Sino yan? Tanong ni Miguel kay Jun, sabay turo sa stage. Ang galing ng boses. Nilingon ni Jun ang stage, tapos ay ngumiti. Ah, si Tita Rosa yan. Regular na kumakanta rito. Ang ganda ng boses, di ba? Sabi nila, dating bokalista daw yan ng banda nung kabataan niya. Parang may biglang pamilyar na tunog sa pangalan. Tita Rosa, bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ngunit paano? Nilingon niyang muli ang babaeng kumakanta at sa ilaw ng spotlight, unti-unting luminaw ang kanyang mukha. Oh, nga pala, si Tita Rosa, ang asawa ng kapatid ng kanyang ama, ang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Ang huling pakikita nila ay sa isang family reunion ilang taon na ang nakakaraan. Noon ay bata pa siya at si Tita Rosa ay abala sa pag-aasikaso ng mga bata at paghahanda ng pagkain. Iba ang hitsura niya ngayon. Iba ang aura. Nakatayo si Tita Rosa sa stage, suot ang isang simpleng itim na damit na bumagay sa kanyang figura. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang mga mata niya ay nakapikit habang inaawit niya ang isang sikat na classic OPM. Ang bawat nota ay may bigat, may kuwento at para bang siya lang ang nakakentindi nalim ng kanta. Hindi ito ang Tita Rosa na naalala ni Miguel, ang tahimik at masinop na may bahay. Ito ay si Rosa, ang mang-awit, ang babaeng punong-punong passion na hindi niya kailanman nakita. Natapos ang kanta at pumalapak ang buong bar. Ngumiti si Tita Rosa at sa kanyang ngiti, nakita ni Miguel ang isang bagay na malalim at malungkot, ngunit puno rin ng pag-asa. Iyon ang ngiti nga isang tao na dumaan na sa maraming pagsubok, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Naglakad si Tita Rosa pababa ang stage at hindi sinasadya, nagtama ang kanilang paningin. Sandaling nagulat si Tita Rosa, tapos ay lumaki ang ngiti sa kanyang labi. Miguel, ikaw ba yan? Tanong niya. Lumalapit sa mesa nila.
Tumayo si Miguel. Opo, tita, ako nga po, kumusta po kayo? Medyo nailang siya, pakiramdam niya ay nahuli siya sa aktong panonot. Naku, Miguel, ang laki mo na. Ang huling kita ko sa'yo ay nung bata ka pa. Naku, ang guwapo mo na, ani Tita Rosa, sabay tapik sa balikat niya. Ang boses niya, malapit na ngayon, ay mas malambing kaysa sa boses niya sa microphone. Anong ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Pinakilala ni Miguel si Jun. Nakbatian sila at umupo si Tita Rosa sa tabi nila. Naging masaya ang usapan. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang buhay bilang delivery rider habang si Tita Rosa naman ay nakbahagi ng kanyang makaranasan sa pagkanta sa bar. Masarap din naman, sabi niya, sabay tingin sa stage. Nakakawala ng pagod. Kahit papaano, nakakalimutan ko ang lahat ng problema kapag kumakanta ako. Naramdaman ni Miguel ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. May mga bagay na hindi sinasabi sa salita, ngunit nararamdaman sa boses, sa kilos, sa mga mata. May bigat sa buhay ni Tita Rosa na sa gabi lang na iyon niya napansin. Habang nagpapatuloy ang gabi at ang tuktugin sa bar ay patuloy na umaagos, unti-unting nagbago ang paningin ni Miguel kay Tita Rosa. Hindi na lang siya ang asawa ng kapatid ng kanyang ama. Hindi na lang siya ang Tita Rosa na matagal na niyang hindi nakikita. Sa masandaling iyon, sa gitna ng ingay at ilaw, para bang si Tita Rosa ay isang bagong tao. Ang kanyang boses, ang kanyang ngiti, ang kanyang mamata lahat ay may kakaibang hatak. Nang paubos na ang kanilang inumin, tumayo na si Tita Rosa. Naku, sige na, kailangan ko na ulit kumanta. Ang saya ko at nakita ko kayo rito. Ingat po, tita, ani Miguel. Ngumiti si Tita Rosa at bago siya bumalik sa stage, sinulyapan niya muli si Miguel. Isang sulyap na nagtagal ng bahagya, sapat para maramdaman ni Miguel ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na dati hindi niya kailanman naramdaman. Pag-uwi ni Miguel sa gabing iyon, hindi siya kagad nakatulog. Ang boses ni Tita Rosa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang ngiti, ang kanyang sulyap. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang bagong melodiya sa kanyang puso, isang melodiya na hindi pa niya lubos na naiintindihan, ngunit alam niyang magbabago sa lahat. Simula sa gabing iyon, hindi na magiging ordinaryo ang araw ni Miguel. At sa gitna ng Maynila, may isang kwento ng pag-ibig na nagsisimula ng isulat. Mula ng gabing iyon, tila nagkaroon ng bagong kulay ang mga araw ni Miguel. Ang bawat sulyap sa kanyang cellphone ay umaasa sa isang mensahe. Ang bawat ingay sa labas ay nagpapalakas ng kanyang kutob na baka si Tita Rosa iyon. Ang kanyang trabaho bilang delivery rider na dati puro pagmamadali at pakikipagsapalaran sa trapiko ng Maynila ay nagkaroon ng bagong dahilan. Ngayon, bawat rota ay may lihim na pag-asa na baka dadaan siya sa kanto ng bar kung saan nagtatrabaho si Tita Rosa. Hindi nagtagal, naging regular si Miguel sa bar. Hindi bilang customer na umiinom, kundi bilang isang anino sa labas o kaya nagpapanggap na naghihintay ng delivery sa malapit. Minsan, papasok siya at ordeng soft drinks, sapat lamang para makita at marinig si Tita Rosa na umawit. Tuwing makikita niya ito sa entablado, nagliliyap ang kanyang puso. Ang tinik ni Tita Rosa ay hindi lamang awit. Ito ay isang kwento na kanyang naiintindihan, isang himik ng pihati at pag-asa na tumagos sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, matapos ang set ni Tita Rosa, naglakaslop si Miguel na lumapit. Magandang gabi po, tita, bati niya. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng puso. Gulat si Tita Rosa ngunit agad siyang ngumiti nang makita si Miguel. Oh Miguel, bakit ka narito? Hindi mo naman sinabi. Anda, nais ko lang po sanang makita kayong umawit, sagot niya. Medyo nahihiya. Ang ganda po ngang boses niyo. Umiling si Tita Rosa at ngumiti ng mapakla. Salamat Miguel, nakakatuwa naman at narito ka. Halika, umupo ka. Simula nun, naging mas madalas ang kanilang pag-usap. Sa masandaling pahinga ni Tita Rosa,
Upo si Miguel sa mesa niya. Nakukwentuhan sila ngang kung ano-ano mula sa hirap ngang buhay sa Maynila hanggang sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Nalaman ni Miguel na si Tita Rosa ay matagal nang hiwalay sa asawa, ang tiyuhin niyang nawala na parang bula at hindi na nagpakita. Naiwan si Tita Rosa na mag-isa, nagtatrabaho ng husto para mabuhay. Ang kanyang makanta ay hindi lamang para sa entertainment, kundi para rin sa sarili niyang pagpapalaya damdamin. Ang hirap ng buhay, Miguel, sabi ni Tita Rosa isang gabi habang nakatitik sa kawalan. Minsan, gusto ko na lang sumuko, pero kailangan para sa sarili ko. Oy, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, isang mabilis at maingat na pahawa na hindi napansin ng iba. Hindi po kayo nag-isa, tita. Tumingin si Tita Rosa kay Miguel at sa mga mata nito ay nakita niya ang malalim na lungkot, ngunit naroon din ang isang munting apoy ng pag-asa. Salamat Miguel, iba ka talaga. Sa bawat pag-usap nila, unti-unting lumalim ang kanilang koneksyon, hindi na lamang ito usapan ng magtiyo at pamangkin. Naroon ang pag-unawa, ang pakikinig, at ang tila hindi may paliwanag na atraksyon na bumabalot sa kanilang dalawa. Alam ni Miguel na mali ang nararamdaman niya. Si Tita Rosa ay tiyahin niya. May asawa ng kanyang tiyuhin, kahit na matagal na itong nawawala. Ang lipunan, ang kanyang pamilya, ay tiyak na hindi ito maintindihan. Ngunit paano niya pipigilin ang puso niya na patuloy na bumibilis sa bawat ngiti ni Tita Rosa? Paano niya pipigilin ang kanyang isip na patuloy na naghahanap nga dahilan para makita ito, makausap ito, makasama ito? Isang gabi, habang pauwi na si Tita Rosa at inihatid siya ni Miguel sa sakayan, matagal silang nakatitigan sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang ingay ng Maynila ay tila nawala at ang tanging naririnig ni Miguel ay ang paktibok ng kanyang puso. Miguel? Bulong ni Tita Rosa, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam kong mali ito? Alin po tita? Tanong ni Miguel, kahit alam niya ang sagot. Ang lahat ng ito, tayo. Ang kanyang mata ay tila naghahanap ng sagot sa mga mata ni Miguel. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Tita Rosa, mas mahigpit ngayon at hindi na ito inalis ng babae. Hindi po natin kontrolado ang nararamdaman natin, Tita Rosa. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, si Tita Rosa ay nakaupo sa isang sulok ng bar, umiyak ng tahimik. Nakita ito ni Miguel. Agad siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Tita Rosa, anong nangyari? Malambing niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Tita Rosa. Miguel, ang sakit, ang hirap-hirap ng buhay. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Niyakap ni Miguel si Tita Rosa, isang yakap na punong pag-aalala at pagmamahal. Hindi iyon yakap ng pamangkin sa tiyahin, kundi yakap ngang isang lalaki sa babaeng mahal niya. Nagulat si Tita Rosa sa payakap, ngunit hindi siya pumalag. Bakus, humigpit ang yakap niya kay Miguel at lalo siyang umiyak sa balikat ng binata. Sa mga bisik ni Miguel, nakaramdam si Tita Rosa ng kapayapaan at seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang kumalma si Tita Rosa, inilayo siya ni Miguel ng bahagya, ngunit makadikit pa rin ang kanilang makamay. Tumingin siya sa mga mata ni Tita Rosa. Hindi po kayo nag-isa, nandito ako. Hindi ko po kayo pababayan. Ang masalitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Tita Rosa. Ang kanyang puso ay nabiyan ng pag-asa. Sa masandaling iyon, ang kanilang madamdamin ay naging malinaw na parang kristal. Ang bawat tanong, ang bawat agam-agam ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong nagtatagpo, naghahanap ngang kapanatagan sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kayang itago ni Miguel ang kanyang nararamdaman. Ang pag-ibig niya kay Tita Rosa ay lumalim at nagugat ng husto sa kanyang puso. Alam niyang labag ito sa kaugalian, sa paniniwala ng kanyang pamilya. Alam niyang maraming haharang at huhusga. Ngunit ang pagtingin sa mga mata ni Tita Rosa, ang pagtinig sa kanyang boses, ang pakiramdam ng kanyang mga kamay, lahat ng iyon ay sapat na dahilan para kalimutan ang takot,
Habang nagmumotorsiklo sa makalansangan ng Maynila, nag-isip si Miguel, tama ba ito? Ano ang sasabihin ng kanyang ina, ng kanyang ama, ng kanyang makapatid? Ngunit sa tuwing naisip niya ang lungkot sa mga mata ni Tita Rosa, ang paasa sa kanyang ngiti, ang init ng kanyang yakap, nawawala ang lahat ng kanyang agam-agam. Hindi niya kayang iwan si Tita Rosa na mag-isa. Hindi niya kayang balewalain ang pag-ibig na ito. Isang araw, nagpasya si Miguel. Kailangan niyang sabihin kay Tita Rosa ang tunay niyang nararamdaman, gaano man ito kahirap. Pinuntahan niya si Tita Rosa sa bar matapos ang set nito. Tita Rosa, panimula ni Miguel, ang kanyang tinik ay seryoso. May gusto po akong sabihin sa inyo. Tumingin sa kanya si Tita Rosa. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at pag-alala. Mahal ko po kayo, Tita Rosa, higit pa po sa pagiging pamangkin. Mahal ko po kayo bilang isang lalaki sa isang babae. Diretsong sabi ni Miguel, ang kanyang mamata ay matapang na nakatitik sa mamata ni Tita Rosa. Natigilan si Tita Rosa. Ang kanyang mamata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Ang maksalitang iyon ay matagal na niyang hinintay, ngunit kinatatakutan din niya. Ang bigat ang pagpapasyang nasa kanyang harapan ay tila dumagan sa kanyang balikat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, may isang munting bulong ng puso na nagsasabing, sa wakas. Ang kanilang kuwento, na nagsimula sa isang sulyap at isang kanta, ay handa nang harapin ang mapagsubok ng tadhana, gaano man ito kahirap at kakomplikado. Isang matagal at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa sa gilid ng bar, tanging ang tunok ng tuktok mula sa entablado ang nagsisilbing background. Mataman silang nakatitigan, si Miguel ay puno ng pag-asa, si Rosa naman ay nahihirapan ang kalooban. Miguel, ano ba ang sinasabi mo? Ang mahinang sabi ni Rosa, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ang kanyang boses ay nangingini, halo ang gulat, takot, at isang lihim na kagalakan na matagal na niyang ikinukubli. Hindi, ito tama, pamangkin kita, at ako ang tiya mo. Ngunit sa mga mata ni Miguel, walang pag-alinlangan. Lumapit pa siya ng kaunti, ang kanyang tinik ay puno ng sinseridad. Alam kong mahirap, tita. Alam kong labag ito sa lahat ng nakagisnan, pero ito ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Tita Rosa. At handa akong harapin ang lahat basta kasama ka. Ang masalitang iyon ay tumimo sa puso ni Rosa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang maito sa kanyang isip. Sa dami ng taon na kanyang ipinakait sa sarili ang tunay na pagmamahal, sa dami ng gabi na kanyang hiniling na sana'y mayroong magmahal, sa kanya ng buo at tapat, narito na iyon, sa katauhan ng kanyang sariling pamangkin. Ang labis na pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Pero paano? Bulong niya. Ang kanyang tingin ay bumaba. Paano tayo? Ang pamilya mo? Ang nanay mo? Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, mahina ngunit buong pagmamahal. Huwag ka munang mag-alala sa paano. Tita, ang mahalaga ay ang nararamdaman natin. Kung handa kang bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig na ito, ako na ang bahala sa paano. Sa lup-lup ni Rosa, nakbabanggaan ang kanyang pangamba at ang kanyang kagustuhan. Ang pagmamahal niya kay Miguel ay matagal nang nakatanim, lihim na nakugat sa kanyang puso sa bawat sulyap, sa bawat kanta, sa bawat pagdamay nito. Sa sandaling iyon, ang takot sa sasabihin ng mundo ay tila lumiliit at ang pangako ng pag-ibig ni Miguel ang tanging nagbibigay liwanag. Tumingin siya kay Miguel at sa mga mata nito ay nakita niya ang hinahanap niyang katapatan at tapang. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit ano pang mangyari, tanong niya, hinahanap ang huling piraso ng kasiguruhan. Kahit ano pa, Tita Rosa. Kahit ano pa, buong pagmamahal na sagot ni Miguel. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang lihim na relasyon, isang kwentong puno ng pagnanasa, takot at matinding pagmamahal.
Ang mga oras na makasama sila ay tila ginto. Bawat sandali ay pinahahalagahan na parang magnanakaw ng oras. Sa araw, si Miguel ay bumabalik sa kanyang buhay bilang delivery driver, naglilibot sa magulong kalye ng Maynila, dala-dala ang na-order at ang lihim na nagpapatibok sa kanyang puso. Si Tita Rosa naman ay nagpapatuloy sa kanyang pagtatrabaho sa bar, umaawit nam nga kantang pag-ibig na ngayon ay mas may kurot sa kanyang damdamin. Ang kanilang mga pagtatagpo ay palihim. Minsan, pagkatapos ng trabaho ni Rosa, ay magpapanggap si Miguel na ihahatid lamang ito sa bahay. Ngunit sa halip ay maklalayak sila sa mga libib na kalsada, mag-usap ng matagal sa ilalim ng buwan, at doon nila pinatutunayan ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng simpleng hawak kamay, isang yakap, o isang halik na puno ang pagtatago at pag-asa. Ang bawat text message, bawat tawag ay puno ng pag-ingat. Ang bawat salita ay pinipili ng maingat upang hindi makahalata ang sinuman. Ang bawat sulyap na itinapon ni Miguel kay Rosa sa bar ay may higit pang kahulugan kaysa dati. Ang makanta ni Rosa ay tila espesyal na inyalay kay Miguel na nakikinig sa sulok, lihim na ipinagmamalaki ang babaeng minamahal niya. Ngunit ang lihim na pag-ibig ay may kaakibat na malaking pasanin. Ang bawat sandali ang kagalakan ay laging kasama ang takot na matuklasan. Ang managtataka na sulyap mula sa ibang empleyado ng bar, ang mga tanong ni Miguel sa kanyang ina tungkol sa kanyang madalas na pagbisita sa bar, ang paghahanap ng tamang dahilan para makita si Rosa, lahat ng ito ay nagdaragdag sa bigat ng kanilang sitwasyon. Isang gabi, habang nagmamaneho si Miguel pauwi pagkatapos ihatid si Rosa sa isang mas liblib na lugar, nakita niya ang kotseng kanyang ina na nakaparada sa tapat ng bahay nila, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang hindi mawaring kaba ang kanyang naramdaman. Anak, saan ka na naman galing? Ang tanong ng kanyang ina, may himing ng pagdududa sa kanyang boses. Ang gabi na Hindi ka naman ganyan? Dati ka gabi umuwi? Napakagatlabi si Miguel, naghahanap ng pwedeng idahilan. Inay, nag-overtime lang po ako. Medyo marami po kaming delivery ngayong gabi. Mapagmatiyak ang kanyang ina. Talaga lang ba Miguel? O dumalaw ka na naman sa tiya mong si Rosa? Ang tanong ay tumimo sa puso ni Miguel. Para itong isang malakas na hiyaw na nagsasabing malapit ng matuklasan ang kanilang lihim. Naramdaman ni Miguel ang lamig sa kanyang mapalat. Ang takot na matagal nilang ikinubli ni Rosa ay unti-unti nang lumalabas sa anino. Ang kanilang pag-ibig ay lumalalim, ngunit ang pader ng lihim na kanilang binuo ay unti-unti nang ginigiba ng mamatang mapanuri at nagdududa. Alam nilang ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon ay hindi nagmula sa kanilang sarili, kundi sa mundo, sa kanilang paligid, na handang humatol at sumira. Isang matalim na tingin ang ipinukol ng ina ni Miguel sa kanya, ang mga mata ay nagliliyap sa halo-halong galit at sakit, naramdaman ni Miguel na parang tinakasan siyang dila, ang lalamunan niya ay nanuyo, at ang bawat salitang gustong lumabas ay tila nababalot sa isang makapal na kumot ng takot. Hindi siya makasagot. Ang pananahimik niya ang naging pinakamalakas na kumpirmasyon ng lahat ng hinala ng kanyang ina. Hindi ka makasagot, Miguel. Malalim at nanginginig ang boses ng kanyang ina. Akalain mo, ang sarili kong anak, sa asawa ng tiyo mo, sa kapatid ng tatay mo, sa sarili mong tiya, hindi ka ba nahihiya? Uminit ang pisngi ni Miguel. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ma, hindi ganyan ang iniisip mo. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig din at hindi niya kayang salubungin ang nagliliyap na tingin ng ina. Hindi ganyan. Tumawa ang kanyang ina, ngunit walang saya sa tunog. Miguel, nakita kita. Nakita ko kayo sa labas ng bar na iyon. Hindi lang isang beses. Ilang beses ko nang narinig ang mga bulong-bulungan, ngunit pinili kong hindi maniwala. Ang akala ko, nakamali lang ako,
o sadyang malisyoso lang ang matao. Pero ngayon, nakita ko mismong ng dalawa kong mata. Hindi ba nakita ko pa kayong makahawak kamay minsan? Bumaksa ang balikat ni Miguel. Wala na siyang maitatanggi pa. Ang lahat ng pagtatago, lahat ng pag-ingat ay nawalan ng saysay. Ang lihim nilang dalawa ni Rosa ay tuluyan ng nabunyak. Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idudulot mo sa pamilya natin? Patuloy kanyang ina habang umiyak na. Paano mo nagawa ito sa tatay mo, sa pamilya, sa tiyo mo, ni hindi pa nga namamatay ang tiyo mo Miguel? Ibig sabihin, buhay pa ang asawa ni Rosa. At ikaw, anak, ikaw ang naktulak sa kanya sa ganyan? Mahal ko si Rosa, narinig ni Miguel ang sarili niyang sinabi. Ang masalitang matagal niyang tinago ay lumabas na, matatak sa kabilang kaba. Parang kinuryente ang kanyang ina sa narinig. Mahal, hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Miguel. Ito ay kasalanan, ito ay bawal. Isa siyang tiya mo. Mas matanda siya sa iyo. May asawa siya. Naku, Miguel, anong nangyari sa'yo? Ang gabi ay napuno ng sigawan at iyakan. Ang mga kapitbahay ay tiyak na nakarinig, ngunit hindi na inalintanan ni Miguel iyon. Ang nag-isang naisip niya ay si Rosa. Paano niya sasabihin kay Rosa ang nangyari? Paano nila haharapin ito? Kinabukasan, maaga pa lang ay naktungo na si Miguel sa isang liblib na lugar na madalas nilang takpuan ni Rosa. Nagpadala siya ng text message kay Rosa na kailangan nilang mag-usap agad. Ang bawat minuto ngang paghihintay ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nang dumating si Rosa, ang kanyang mukha ay balisa. Alam na agad ni Miguel na may alam na ito. Ang usap-usapan ay mabilis kumalat sa maliit nilang komunidad. Miguel, narinig ko. Totoo ba? Halos pabulong na tanong ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay lumuluhan na. Nalaman na ba ang nanay mo? Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Rosa. Malami ang balat nito. Oh, Rosa, nalaman na ni Mama. Nakita niya tayo. At sinabi ko sa kanya na mahal kita. Ang pagtataka at sakit ay sumalubong sa mukha ni Rosa. Paano mo nagawa? Yon, Miguel. Alam mong hindi pa panahon. Hindi ko na kayang itago, Rosa. Pagod na ako. Ang sakit na sa akin. Mahal kita. At ayoko nang maksinungaling sa sarili ko at sa mga taong mahal ko, sagot ni Miguel. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Umiyak si Rosa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Pero anong mangyayari ngayon? Ang buhay ko, ang pamilya ko, wala na. Ang lahat ng pinahirapan ko, masisira lang dahil sa atin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang sitwasyon ko? Alam ko, Rosa, alam ko, pero handa akong panindigan ka. Hindi kita iiwan. Handa akong harapin ang lahat, maring sabi ni Miguel, habang pinupunasan ang luha ni Rosa. Huwag kang matakot. Makasama tayo dito. Ngunit ang masalitang iyon ay tila walang gaanong bigat laban sa realidad na haharapin nila habang nag-usap sila. Unti-unting lumabas ang balita. Ang telepono ni Rosa ay halos hindi na tumigil sa pagring. Ang magkakaibigan at kamag-anak ay nagtatanong, nagpapayo o nahuhusga. Ang kanyang pamilya, lalo na ang magkakapatid ng kanyang asawa, ay nagalit. Ang kanilang tirahan ay naging sentro ng gulo. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ng asawa ni Rosa sa karaoke bar, galit na galit at gustong komprontahin si Rosa. Buti na lang at wala si Rosa doon, ngunit ang lahat ng empleyado at suki ay nakasaksi sa kaguluhan. Ang reputasyon ni Rosa ay tuluyan ng nasira, hindi na niya maaring bumalik pa sa kanyang trabaho. Sa bahay naman ni Miguel, nagbanta ang kanyang ina na itatakwil siya kung hindi niya tatalikuran si Rosa. Ang kanyang ama, na karaniwang tahimik, ay labis na nasaktan at nadismaya. Ang bahay na puno ng pagmamahalan ay napuno ng tensyon at galit. Si Miguel ay naging estranghero sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pahuhusga, isang bagay ang nanatiling matatag, ang kanilang pagmamahalan ni Rosa. Sa bawat pagsubok,
Sa bawat luha, mas naramdaman nila ang lalim ng kanilang damdamin. Ito ang sandali kung saan kailangan nilang pumili, susuko ba sila sa takot at sa hatol ng mundo o ipaglalaban nila ang pag-ibig na matagal nilang inilihim? Isang gabi, habang naktatago sila sa isang parke, tahimik na magkatabi, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Rosa. Rosa, simula niya, alam kong mahirap. Alam kong napakaraming humahadlang sa atin. Pero kaya natin ito. Tumingin sa kanya si Rosa. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Paano, Miguel? Paano natin kakayanin ang lahat? Ang lahat ng tao ay galit sa atin? Ang pamilya ko, ang pamilya mo. Kailangan nating patunayan sa kanila, Rosa, na totoo ang pagmamahalan natin, sabi ni Miguel. Kailangan nating patunayan na karapat-dapat tayo. Kung kailangan nating maghintay, maghihintay tayo. Kung kailangan nating baguhin ang ating buhay, gagawin natin. Naalala ni Rosa ang lumang pangako, ang isang taong paghihintay, ang pangako ng pagbabago. Iyon ay bago pa nabunyag ang lahat, bago pa naging napakakomplikado ng kanilang sitwasyon. Ngayon, ang pangakong iyon ay tila isang tanglaw sa dilim. Kailangan nating magpakatatag, Rosa, patuloy ni Miguel. Hindi lang para sa atin, kundi para patunayan na hindi mali ang magmahal, hindi mali ang maramdaman ito. Tumango si Rosa, dahan-dahan. Ang bigat ng mundo ay nasa kanilang nga balikat, ngunit sa pahawa ng kamay ni Miguel, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Ito ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay. Ang pag-ibig nila ay hindi na isang lihim. Ngayon, ito ay isang deklarasyon, isang hamon sa mundo na naghihintay na humato. At handa silang harapin ang anumang pagsubok, basta't makasama silang dalawa. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito ay desisyon, isang pangako, at handa silang panindigan iyon. Ang desisyon ni na Miguel at Rosa na harapin ang mundo ng makasama ay nagdala ng bagyo, hindi ng kalmado. Sa sandaling kumalat, ang balitaan ng kanilang relasyon, ang dating tahimik na bulungan ay naging malakas na ingay sa buong komunidad. Mula sa mga kapitbahay na nagbubulungan sa gilid ng kalsada, hanggang sa mga tingin na puno ng pahusga sa palengke, bawat kilos nila ay tila sinusuring ang madla, ang kanilang maliit na mundo sa Maynila na dati naging saksi sa kanilang lihim na pag-ibig ay ngayoy naging hukuman ng opinyon, bawat tingin ay may dalang bigat, bawat ngiti ay may kasamang pag-alinlangan at pagkutya. Hindi lang sila ang hinusgahan kundi pati ang kanilang mapamilya. Para kay Rosa, ang pagkawala ng kanyang trabaho sa karaoke bar ay simula pa lamang ng kanyang pagdurusa. Ang kanyang reputasyon na dati sapat lamang para mabuhay ng disente ay ngayoy durok na durok. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ang paulit-ulit niyang tanong sa kanyang sarili habang nararamdaman ang lamig ng pag-isa at ang tindi ng kahihiyan. Ang magadating kasamahan ay umiwas, ang magkakaibigan ay tila naglaho, at ang paghahanap ng bagong trabaho ay tila imposibleng gawain. Bawat pinto ay nagsasara sa kanyang harapan. Ang mga may-ari ng tindahan ay tila ayaw na siyang tanggapin at ang mga matang humuhusga ay tila sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Pilit siyang iginugulong sa putik ang tsismis. Hindi rin madali ang sitwasyon ni Miguel. Ang galit ng kanyang ina ay mas matindi kaysa kailanman. Anong ginawa mo sa pamilya natin, Miguel? Siya? Ang tita mo? Hindi ka namin pinalaki para maging ganyan. Ang halos araw-araw na sigaw ng kanyang ina, sinasabayan ng mga banta ng pagtatakwil. Sinubukan pa nitong ipagkasundo si Miguel sa anak ng isang kaibigan, pilit na inilalayo ang kanyang anak mula kay Rosa. Ang kanyang magkakapatid na nahaharap din sa kahihiyan ay naging mailap. At ang kanilang dating masayang tahanan ay napunong tensyon at lungkot, tila nagtatagong isang malaking sikreto sa mga kapitbahay. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag. Ang pangako niya kay Rosa ay mas matimbang kaysa sa takot at kahihiyan. Naalala ni Rosa ang pangako ni Miguel. 1 taon at pagkatapos ay maayos na ang lahat. Alam niyang kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi.
Ang unang hakbang ay ang tuluyang pagtalikod sa kanyang nakaraan. Tinipon niya ang kanyang natitirang lakas at determinasyon. Binuhay muli ang apoy ng kanyang dangal na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ang karaoke bar ay bahagi ng kanyang nakaraang buhay, panahon na para magsimula ng bago, ng isang buhay na mas karapat dapat sa pagmamahal na ipinaglaban nilang dalawa. Walang pag-alinlangan, binitawan niya ang lahat ng koneksyon sa mundong iyon. Ito ay isang paalam sa isang yugto at isang buong pusong pagtanggap sa responsibilidad na humubog ng sariling kinabukasan. Nagsimula siyang mag-isip ng maparaan upang kumita ng marangal, malayo sa mapamilyar na anino. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroon siyang isang talento na hindi kayang kunin ng tao, ang pagluluto. Mula pa noon, mahusay na siya sa kusina, natutong gumawa ng iba't ibang lutong Pinoy mula sa kanyang ina. Sa simula, nagluto siya ng kaunting ulam at inaalok sa makapitbahay na pinakakatiwalaan niya o sa ilang kakilala na hindi pa nawawala ang tiwala sa kanya. Nagluto siya ng adobo, sinigang at pinakbet mga pakain kayang kainin ng masa. Sa maunang linggo, ilan lamang ang bumibili, ngunit ang bawat benta, gaano man kaliit, ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, isang patunay na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa at makipaglaban para sa kanyang dignidad. Tahimik lamang na sinusuportahan ni Miguel si Rosa. Sa bawat gabi pagkatapos ang kanyang trabaho bilang delivery driver, dinadalaw niya si Rosa sa lihim na paraan o kung minsan ay sa pampublikong lugar kung saan hindi sila masyadong napapansin upang magbigay ang lakas ang loop. Hindi niya kailanman sinawi si Rosa sa kanyang nakaraan. Bakus ay pinalakas ang loop nito sa bawat maliit na tagumpay. Madalas pa siyang bumili ng masangkap para kay Rosa at kung minsan ay siya mismo ang nahahatid ng maniluto nito sa makaibigan niya upang makatulong sa pagbebenta. Kaya mo yan, Rosa. Huwag kang susuko. Makasama tayo dito. Ang lagi niyang paalala na tila musika sa tainga ni Rosa nagpaparamdam na hindi siya nag-isa sa laban. Unti-unti, ang magsismis ay nagbago ng anyo. Ang ilang magkapitbahay na dating umiwas ay nagsimulang aminin na masarap ang luto ni Rosa. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-order ng kanyang malutuin para sa kanilang manggahapak kainan. Hindi pa ito ganap na pagtanggap, ngunit isang malaking pagbabago kumpara sa dati. Nagsimulang makita ng ilang tao si Rosa hindi na bilang ang babae sa karaoke bar kundi bilang angkok na masarap magluto. Ang mga ngiti ay hindi na gaanong puno ng pahuhusga, bakus ay may kaunting paggalang sa kanyang pagsisikap. Isang hapon, habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na tindahan para bumili ng karagdagang sangkap sa pagluluto ni Rosa, huminto si Miguel at hinawakan ang kamay niya. Mahigpit niyang pinisil ang palat ni Rosa. Hindi ito madali. Alam ko, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Pero tingnan mo tayo, nakatayo pa rin. Mas matibay kaysa dati. Unti-unti, magbabago din ang pananaw nila. Ngumiti si Rosa, ang kanyang mamata ay may kaunting luha, ngunit punong pagmamahal at pag-asa. Salamat Miguel, bulong niya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Dahil sa iyo, kaya kong harapin ang lahat. Ang sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay isang paalala na ang kanilang pag-ibig ay isang silungan sa gitna ng bayo, isang liwanag sa madilim na kalsada. Ang bawat araw ay isang hamon, isang bagong labanan na kailangan nilang harapin, ngunit sa bawat pagsubok, mas lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na lang damdamin. Ito ay naging pundasyon ng kanilang bagong buhay, isang patuloy na pagdedeklara ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng isang mundong tila ayaw silang tanggapin. Ito ay pagpili na panindigan ang bawat pangako sa kabilangang lahat ng balakid. Ang unang mga buwan ng isang taon ay hindi naging madali, ngunit sa bawat piraso ng gulay na nahiwa ni Rosa, at bawat kape na hinatid ni Miguel, unti-unti nilang nilalatag ang landas patungo sa isang hinaharap na may pagtanggap at kapayapaan. Sa bawat haplos ni kutsara sa kumukulong sabaw,
Sa bawat hiwa ni sariwang gulay, nararamdaman ni Rosa na unti-unti siyang bumabalik sa sarili. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa pihati, kundi ang babaeng may bagong pag-asa, may pananaw sa hinaharap. Ang kusina ang naging kanyang silungan, ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ang kanyang bagong himik at ang pagmamahal ni Miguel ang kanyang sandigan. Ang kusina ni Tita Rosa, ito ang simple ngunit buong pusong pangalan ng kanilang munting negosyo. Hindi pa ito formal na may tindahan, kundi sa pamamagitan pa rin ng paghahatid ni Miguel sa kanyang makaibigan at kasamahan. Ang delivery rider na dati naghahatid ng kung ano-anong produkto, ngayon ay nagiging tagapagdala rin ng init at lasa ng lutong bahay ni Rosa. Miguel, siguraduhin mong hindi matapon ang sabaw, paalala ni Rosa habang isinasara ang lalagyan ng sinigang na baboy. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ito. Ngumiti si Miguel, kinuha ang bag na puno nga order. Mas mahalaga ka, Rosa? Huwag kang mag-alala. Ang mapakaing ito ay parang ikaw. Puno ang pagmamahal. Walang magtatapon nito. Unti-anting kumalat ang balita tungkol sa masarap na luto ni Rosa. Nagsimula sa mga kaibigan ni Miguel hanggang sa mga kapitbahay na unti-unti nang naglalakas loob na mag-order. Ang mabulungan tungkol sa nakaraan ni Rosa ay napalitan ng papuri sa kanyang adobo, sa kanyang kare-kare at sa kanyang sinigang na walang kasing asim. Ang simpleng, masarap ang ulam ninyo, Tita Rosa, ay higit pa sa anumang salapi para kay Rosa. Ito ay pagtanggap, isang patunay na ang kanyang talento at kabutihan ay mas matimbang kaysa sa kanyang manakaraang pagkakamali. Isang hapon, habang nag-ayos si Rosa ang kanyang kusina, may kumatok. Si Aling Nena, ang kapitbahay na minsay pinakamarami ang usisero, ang nakatayo sa labas, may dalang Tupperware. Rosa, may luto ka ba bukas na tinola? Tanong ni Aling Nena, may bahagyang pamumula sa piski. Namimiss ko na kasi ang luto ng nanay ko at sabi ng pamangkin ko, halos kasing sarap daw ng iyo. Halos maiyak si Rosa. Ang mga salitang iyon ay parang sariwang ulan sa tuyong lupa. Opo, Aling Nena, magluluto po ako ng tinola bukas. Magkano po ang gusto ninyo? Kung ano ang kaya mong ibigay, sagot ni Aling Nena at nagbigay ng 1,000 piso. Para sa iyo na yan, salamat, Rosa. Ang magaganitong karanasan ang nagpapatatak sa kalooban ni Rosa. Ang bawat pagtanggap, gaano man kaliit, ay nagdaragdag na ladrilyo sa pundasyon ng kanilang bagong buhay. Kalahati na ng 1 taon ang lumipas, 6 na buwan ng pawis, pagod, at walang sawang pagsuporta ni Miguel. Si Miguel, sa kabilang banda, ay hindi tumitigil sa pag-asang babalik ang pagtanggap ng kanyang ina. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang shift at ng kanyang delivery nga luto ni Rosa, ay dumadaan pa rin siya sa bahay ng kanyang ina. May dalang bahagi nga ang kanilang kinita o kaya naman ay bagong luto mula kay Rosa. Ma, heto po ang adobo ni Tita Rosa. Sabi ni Miguel, isang gabi, inilalagay ang isang lalagyan sa mesa. Bagong luto po, pakisawsa na lang po sa suka na may bawang. Hindi sumagot si Aling Corazon. Nakaharap pa rin siya sa telebisyon. Pinagmamasdan ang isang teleserye. Ngunit hindi niya naman sinara ang pinto. Hindi na rin niya isinasauli ang mapakain. Minsan, kapag nagpapabili siyang gamot sa botika, si Miguel ang kanyang inutusan. Malilit na senyales, ngunit para kay Miguel, ito ay parang pagbukas ng isang manipis na siwang sa pader. Kahit hindi pa niya sinasabi, alam kong kinakain niya ang luto mo, Rosa, sabi ni Miguel kay Rosa isang gabi, habang nagbibilang silang kita. Nararamdaman ko. Sana, Miguel, bulong ni Rosa. Sana ay dumating ang araw na hindi na niya ako titingnan ng ganun. Ngunit sa kabila ng maliliit na tagumpay, mayroon ding mga pagsubok. 1 linggo, umulan ng malakas sa loob ng 3 araw. Hindi makapag-deliver si Miguel at kakaunti ang nag-order. Naipon ang mga sariwang gulay at karne sa ref. Ano na ang gagawin natin, Miguel? Tanong ni Rosa. May bahid ng pag-alala.
Hindi naman pwedeng masira ang maito. Huwag kang mag-alala, Rosa, sagot ni Miguel. Inilapak ang kanyang kamay sa balikat ni Rosa. May paraan tayo. Ay post mo sa Facebook at sabihin mo na may rainy day special. Ako na ang maglalakad kahit basang-basa, ihahatid ko sa mga kapitbahay na kaya kong puntahan. At yon nga ang ginawa nila. Sa tulong ng isang simpleng post sa social media at nang walang sawang pagsuporta ni Miguel, naubos din ang kanilang mangga paninda. Hindi nga lang ganun kalaki ang kinita, ngunit sapat para makabili ng panibagong sangkap para sa susunod na araw. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapatunay lamang sa kanilang pagkakaisa. Sa bawat hamon, lalo silang nagiging matatag. Ang pangarap nilang magkaroon ng maliit na karinderya ay dahan-dahang nagiging malinaw. Nagipon sila, bawat sentimo ay may halaga, may kahulugan. Isang araw, habang naglilinis ng kanyang sasakyan si Miguel, lumapit si Mang Tonyo, ang may-ari ng isang maliit na bakanteng lote malapit sa palengke. Miguel? Simula ni Mang Tonyo. Narinig ko ang tungkol sa luto ng tita mo, puro magaganda ang feedback. Salamat po, Mang Tonyo, sagot ni Miguel. Masarap nga po magluto si Tita Rosa. May iniisip ako, sabi ni Mang Tonyo, sabay turo sa bakanteng lote. Napansin kong lumalaki na ang orders ninyo. Kung gusto ninyo, pwede ninyong upahan itong maliit na espasyo rito. Pwede kayong maglagay ng food stall. Hindi naman ganun kamahal ang renta, para lang may simula kayo. Nagulat si Miguel. Ito ay isang pagkakataon, isang senyales. Tumakbo siya agad kay Rosa, halos humingal sa tuwa. Rosa, may balita ako. Si Mang Tonyo, inialok ang espasyo niya para sa food stall. Makakaroon na tayo ng sariling puwesto. Ang mamata ni Rosa ay napunong luhang tuwa. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit. 6 na buwan pa lamang ang lumilipas, ngunit ang pag-asa ay nagsisimula ng mamukatkat. Ang kanilang pag-ibig na minsang tiningnan bilang isang pagkakamali, ngayon ay nagiging lakas at pundasyon ng kanilang mapangarap. Ito ay pagpili na panindigan ang bawat pangako sa kabilang lahat ng balakid, hanggang sa marating nila ang kapayapaan at pagtanggap na kanilang inaasam. Sa bawat order, bawat ngiti ng customer at bawat sulyap ng pag-asa mula kay Miguel, alam ni Rosa na tinatahak nila ang tamang landas. Ang balita mula kay Mang Tonyo ay parang ulan sa tuyong lupa, nagbigay buhay sa mapangarap ni na Miguel at Rosa. Nang gabing iyon, hindi sila makatulog, punong-punong pag-asa ang kanilang mapuso. Sa maliit nilang silid, nag-usap sila ng matagal, iginuhit sa hangin ang blueprint ng kanilang munting tindahan. Kailangan natin ng simpleng disenyo, mahal, ani Rosa, habang inikot ang makamay sa ere, naglalarawan ng isang pwesto na may matibay na bubong at mga lamesang madaling linisin. Yung madaling buuin at hindi masyadong mahal. Ngumiti si Miguel, tama ka. Pwede tayong gumamit ng recycled materials. Alam mo naman, madiskarte ang mapinoy. Ang importante ay malinis at masarap ang ating pagkain. Gusto kong makita ang mangiti nga customer pagkatapos nilang kumain. Sa loob ngang sumunod na 2 linggo, parang langgam na nagtatrabaho sina Miguel at Rosa. Maaga pa lang, nasa pwesto na sila. Si Miguel, na dating nagde-deliver lang, ngayon ay abala sa pagbuo ng makeshift counter at mga upuan mula sa mga kahoy na nakuha nila sa tulong ni Mang Tonyo. Si Rosa naman ang abala sa pagpaplano ng menu at paghahanap ng mga pinakamahusay na sangkap sa palengke. Ang kanilang dating delivery van na kailangang ayusin ay pansamantalang ginamit bilang kanilang imbakan at kitchen prep area. Isang hapon, habang abala si Miguel sa pagpapako, dumating si Mang Tonyo, may dalang isang lumang latang pintura. Ayan Miguel, para naman sumigla ang inyong pwesto. Puting-puti para malinis tingnan. Labis ang pasasalamat ng makasintahan. Si Rosa, kahit pagod, ay punong-puno ng sigla habang pinipinturahan ang mga pader ng kanilang munting pwesto. Ang puti, parang bagong simula, bulong niya kay Miguel na sinagot naman ng isang mainit na ngiti at halik sano.
Dumating ang araw ng pagbubukas. Simple lang ang kanilang pwesto. Isang matibay na kawayang counter, ilang upuan at mesa na may checkered na mantel, at isang maliit na siknik na sulat kamay, ang pwesto ni Miguel at Rosa. Sarap home cook. Sa menu, nandun ang kanilang sikat na rainy day special malutong bahay tulad ng adobo, sinigang, at piniritong isda na paboritong marami. Kinakabahan ako, Miguel, ani Rosa, habang inaayos ang mapinggan. Paano kung walang bumili? Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Nagtiwala tayo sa Diyos at nagtiwala tayo sa isa't isa. Bukod dun, napakasarap ng iyong luto. Hindi nila matatanggihan iyan. Saktong tanghali, nagsimulang dumami ang mga tao sa palengke. Isang grupo ng manggargador ang unang lumapit, nakatingin sa kanilang menu. Aba, bago ito ah. Tara, subukan natin, sabi ngang isa. Nagliwanag ang mukha ni Rosa. Magandang tanghali po, ano po ang order nila? Mula sa adobo at sinigang, hanggang sa pritong isda at lumpiang sariwa, mabilis na naubos ang kanilang mga lutuin. Hindi makandaw-gaga sina Miguel at Rosa sa pagsasandok at pagsaserve. Ang pagod ay napalitan ng kagalakan sa bawat ngiti at papuri mula sa mga customer. Ang sarap ng adobo niyo, ma'am. Parang lutong ng naiko, sabi ngang isang matandang babay. Balik kami bukas, Kuya Miguel. Sigaw ngang isang delivery rider. Sa pagtatapos ng araw, habang nililinis nila ang kanilang pwesto, pareho silang nakangiti. Kahit na masakit ang kanilang nga paa, nakita nila ang dulo ng kanilang pagod. Halos maubos ang kanilang paninda at may kaunting bentana. Nagawa natin, Miguel, bulong ni Rosa, humihili sa kanyang balikat. Nagawa natin, mahal, sagot ni Miguel, niyakap siya ang mahigpit. Simula pa lang ito, marami pa tayong gagawin. Hindi nga nagtagal, naging paborito ang pwesto ni Miguel at Rosa sa palengke. Ang kanilang magalutong bahay ay nagbigay ginhawa sa mga kumakain at ang mainit nilang pagtanggap ay nagpatibay ng kanilang relasyon sa mga customer. Kung minsan, kapag mahina ang bentahan o kapag umulan ng malakas, pareho silang nagtutulungan upang humanap ng paraan. Si Miguel, sa kanyang dating karanasan bilang delivery rider, ang lumalabas para mag-deliver sa makalapit na opisina, habang si Rosa naman ang nangungumbinsi sama naglalakat na subukan ang kanilang pagkain. Isang araw, habang abala si Miguel sa pagsasayos ngang kanilang bubong na butas, napansin niya ang isang pamilyar na kotse na dahan-dahang dumaan sa harap ngang kanilang pwesto. Alam niyang iyon ang kotseeng kanyang tita Fe. Hindi siya sigurado kung nakita siya ngang kanyang tita, ngunit ang biglaang paginto at pagdahan-dahan ng sasakyan ay nagbigay sa kanya ng kutob. Hindi nagtagal ay humarurot ito paalis. Pumasok si Miguel sa loob ng pwesto, sinalubong siya ni Rosa na may dalang malamig na inumin. Ano iyon, Miguel? Para kang nakakita ng multo. Wala, mahal. May nakita lang akong pamilyar na sasakyan. Aniya, pilit na ngumiti. Hindi niya masabi kay Rosa ang nakita niya. Ayaw niyang mag-alala ito. Ngunit sa lup-lup niya, alam niyang hindi magtatagal, malalaman din kanyang pamilya ang tungkol sa kanilang pwesto. Sa kabila ng mga posibleng pagsubok, hindi nila pinanghinaan loop. Ang bawat pinahirapan nilang piso ay patunay ng kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Ang kanilang munting pwesto ay hindi lang isang hanap buhay. Ito ay sagisak ng kanilang paninindigan, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pakiramdam, kundi sa paggawangan, matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Isang pundasyon na puno ng responsibilidad at katapatan. Sa bawat adobo na niluto, sa bawat ngiti ng customer, at sa bawat sulyap pag-asa mula sa isa't isa. Habang unti-unting lumalago ang kanilang munting negosyo, lalo ring lumalalim ang pag-unawa at pagmamahalan ni Miguel at Rosa, patunay na ang pinagsamang hirap at tiyaga ay nagbubunga ng pagpapala. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging matatagang ang pwesto ni Miguel at Rosa. Ang amoy ng sariwang nilutong kare-kare, adobo,
At sinigang ay bumubungat sa mga mamimiling ng palengke, umaakit sa kanila sa kanilang munting silungan. Hindi lamang ito negosyo para kina Miguel at Rosa, kundi isang pinaksamang pangarap na unti-unting nabubuo. Sa bawat pakputong gulay, sa bawat paghalong sangkap, naroon ang kanilang pagtutulungan, ang kanilang pagmamahalan. Miguel, tikman mo nga ito, sabi ni Rosa, hawa ang sandok na may kaunting sabaw ni sinigang. Tama na ba ang asim? Ngumiti si Miguel, nilalasap ang sabaw. Perfect, Rosa. Walang tatalo sa luto mo. Tinitigan siya ni Rosa na may bahit ng kalungkutan sa kanyang mga mata, isang paalala sa mga salitang dati niyang ginagamit na ngayon ay nawawala na. Pero ang ngiti niya ay bumalik, puno ng init. Kayo talaga ang nagsasabi niyan. Pero, seryoso, masarap ba talaga? Siyempre naman. Kaya nga dinudumo tayo ng mga customer, sagot ni Miguel habang abala sa pag-ayos ng display ng maulam. Ang kanilang munting pwesto ay napupuno ng ingay ng tawanan at usapan ng mga tao. Ang dating driver na walang direksyon ay isa ng abogadong negosyante at ang dating mang-awit sa karaoke bar ay isa ng reyna ng kusina. Makasama, sila ay isang puwersa na kayang harapin ang anumang pagsubok. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, mayroong isang bahagi ng puso ni Miguel na hindi pa rin mapakali. Ang alaala ng sasakyan ni Tita Fe ay bumalik-balik sa kanyang isipan. Alam niyang hindi ito aksidente. Alam niyang balang araw, matutuklasan ng kanyang pamilya ang lahat. Sinikap niyang itago ang kanyang pag-alala mula kay Rosa, ngunit minsan, kapag nakatitik siya kay Rosa, nakikita niya ang parehong takot sa mga mata nito. Hindi niya nais na balikan ang mga araw kung saan ang kanilang pagmamahalan ay itinuring na isang malaking pagkakamali, isang iskandalo na sumira sa katahimikan ng kanilang angkan. Isang hapon, habang abala si Miguel sa pagde-deliver ng mga order sa makaratik tindahan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang pwesto. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Bumalik siya agad. Nandun si Aling Fe, ang kanyang tiyahin, nakatayo sa harap ng pwesto ni Miguel at Rosa. Hindi siya nag-isa. Kasama niya si Aling Nena, ang ina ni Miguel. Ang mamata ni Aling Nina ay nakitingin kay Rosa, nabala sa pakuha ng order mula sa isang customer. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng halongang gulat at hindi paniniwala. Ang kanyang ngalabi ay nakatikom. At ang bawat ugat sa kanyang lig ay tila nagpapakita ng matinding galit. Ma, Tita Fe? Bulong ni Miguel. Nang makalapit, narinig ni Aling Nena ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang nga mata ay nanliit sa galit. Si Aling Fe naman ay ngumiti ng mapait na parabang nagpapatunay ang lahat ng hinala niya. Isang sulyap lang sa ang pwesto ni Miguel at Rosa ay sapat na upang kumpirmahin ang matagal na niyang hinala na ngayon ay lumalabas na totoo. Si Rosa, na napansin ang katahimikan at ang pagbabago ng aura sa paligid, ay lumingon din. Nakita niya ang mga mukhang ina ni Miguel at ni Aling Fe. Bumitaw sa kamay niya ang hawak na panulat at nahulog ito sa sahig. Ang lahat ng ingay sa palengke ay tila nawala, napalitan ng tahimik na tensyon na bumalot sa kanilang munting pwesto. Miguel, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Aling Nena. Ang bawat salita ay may dalang bigat at pagkadismaya. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Rosa. At ikaw, Rosa, hindi ba sinabi ko na sa iyo na layuan mo ang anak ko? Lumapit si Miguel, humarap sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ma, hindi niyo po naiintindihan. Ito po ang aming negosyo. Amin pong itinayo ito. Negosyo? Nagulat na sambit ni Aling Fe. Kayo? Makasama? Tumawa siya ng sarkastiko. Kaya pala hindi na napapakita si Rosa sa karaoke bar. Akala ko nagbago na siya. Nagbago nga, mas lalo pa palang naging mapanganib para sa pamilya natin. Tita Fe, huwag po kayong magsalita ang ganyan. Mariing sabi ni Miguel, ang kanyang nga mata ay nagpapakita ang pagtatanggol. Lumapit si Rosa, tumayo sa tabi ni Miguel
Ang kanyang kamay ay marahang pumisil sa braso ngang binata. Ang presensya niya ay nagbigay ng lakas kay Miguel. Aling Nena, Aling Fe, naiintindihan po namin ang galit niyo. Pero pinahirapan po namin ito. Kami po ang nagtulungan para may tayo ang pwesto ni Miguel at Rosa. Ang pwesto ni Miguel at Rosa? Halos pasigaw na sabi ni Aling Nena. Kaya pala, makasama pa kayo sa pangalan ng negosyo. Hindi ba narinig mo ang sinabi ko, Rosa? Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Pinahihiya mo lang kami. Nakinit ang ulo ni Miguel sa masalita ng kanyang ina, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang lungkot sa mata ni Rosa, ang sakit na nararamdaman nito sa bawat paglait. Ma, bakit niyo po sinasabi yan? Tingnan niyo po ang ginawa namin. Nagtatrabaho po kami ng marangal. Hindi po kami ng agrabyado ang kapwa. Gusto lang po naming maging responsableng tao at maging malaya sa pagpili ang aming kinabukasan. Kinabukasan? Nakasama ang isang babaeng galing sa karaoke bar at asawa ang tiyo mo? Umiling si Aling Nena. Miguel? Anak? Sige, sabihin mong nakamali ako. Sabihin mong wala kayong kinalaman sa isa't isa kundi sa negosyo lang. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Rosa, pinisil niya ito ng mahigpit na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at hindi matitina na pagmamahalan. Ma, hindi po namin kayang magsinungaling. Mahal ko po si Rosa. At alam kong mahal din po niya ako. Pinatunayan po namin sa inyo na kaya naming maging responsible, na kaya naming panindigan ang aming desisyon. Hindi po kami nagpapabaya. Sa loob ng 1 taon na pangako, nagbago po kami, nagsumikap po kami para lang patunayan na karapat-dapat kami sa pagpapala ng buhay at pag-ibig. Ang mga salita ni Miguel ay huminto kay Aling Nena. Nakita niya ang determinasyon sa mata ng kanyang anak, ang pagmamahal na bumabalot sa kanilang dalawa. Ngunit ang galit at kahihiyan ay nanatili pa rin sa kanyang puso, isang matinding pigil sa anumang pag-unawa. Si Aling Fe, na tahimik na nakikinig, ay unti-unting lumambot ang ekspresyon. Narinig niya ang kwento ni Miguel, ang kanyang pagtanggap ng responsibilidad, ang kanilang pagsisikap. Nakita niya ang ganda ng pwesto, ang dami ng customer, ang kalinisan, at ang sarap ng amoy ng pagkain. Ito ay hindi lamang isang pwesto, kundi isang patunay ng pagbabago, isang ebidensya ng tunay na dedikasyon. Nena, mahinahong sabi ni Aling Fe, tingnan mo ang nga bata. Hindi sila nagpatumpik-tumpik lang. Nagsumikap sila. Siguro, dapat nating pakinggan sila. Nagulat si Aling Nena sa sinabi ngang kanyang kapatid. Fe, ano ang sinasabi mo? Kinakampihan mo ba sila? Hindi ko kinakampihan, Nena. Pero tingnan mo, kung ang pag-ibig nila ang nagtulak sa kanila na maging ganito kasipag at maging responsable, hindi ba't may magandang bunga rin ito? Si Aling Fe ay lumapit sa display ng mga ulam. Ang pwesto ni Miguel at Rosa. Hindi masama pakinggan. Hindi rin masama ang amoy. Subukan mo kayang tikman ang kare-kare nila? Nagulat si Aling Nena sa pagbabago ng tono ni Aling Fe. Nandun pa rin ang galit, ang hinanakit, ngunit unti-unti itong napapalitan ng pagtataka. Nakita niya ang mga mata ng mga customer na nakatingin sa kanila, ngunit hindi niya na ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na si Miguel na may ngiti sa labi at si Rosa na may pag-asa sa kanyang mamata. Ito ay isang hindi inaasahang pagliko sa kanilang laban para sa pagtanggap, ang isang tiyahin na dati isa sa mga pinakamahigpit na kalaban ay tila unti-unting lumalambot. Ngunit alam ni na Miguel at Rosa na isang mahabang proseso pa ang pagkuha ngang buong pagtanggap ng kanilang pamilya. Subalit sa araw na iyon, sa gitna ng palengke, sa harap ng kanilang munting pwesto, may isang maliit na pinto ngang pag-asa ang bumukas. Hindi man ito malawak, ngunit sapat na upang makita nila ang sinangang kinabukasan, isang kinabukasan na pinagsasaluhan nila, na puno nga responsibilidad, katapatan, at walang hanggang pag-ibig. Ang kanilang munting negosyo ay hindi lang
nagbigay sa kanilang kabuhayan, kundi isang plataporma upang patunayan ang halaga ng kanilang pag-ibig sa mundo. Tahimik, si Aling Nena. Ang masalita ni Aling Fe ay tila nagbigay sa kanya ng isang sipa sa dibdib, hindi sapat upang gibayin ang kanyang matigas na puso, ngunit sapat upang mag-iwan ng bakas ng pag-alinlangan. Hindi siya sumagot, tumalikot lang siya, naglakad palayo ng walang imik. At iniwan sina Miguel at Rosa na nakatayo, nagtataka kung anong klaseng pinto ang nagbukas. Hindi man nila nakita ang malawak na pagtanggap, naramdaman nila ang simoy ng pag-asa, isang bagong pagkakataon upang patunayan ang kanilang sarili. Sa mga sumunod na buwan, lalong nagsikap sina Miguel at Rosa. Ang pwesto ni Miguel at Rosa ay naging bukang bibig sa kanilang barangay. Ang kanilang menu, mula sa klasiko at malinamnam na adobo hanggang sa masarap na sisig at iba pang lutong bahay, ay sadyang sumisira sa panlasa. Ang mga customer ay naglalabasan. Hindi lang para sa masasarap na pagkain kundi para na rin sa mainit na pagtanggap ni na Miguel at Rosa. Ang kanilang kuwento, ang kanilang dedikasyon sa isa't isa at sa kanilang negosyo ay naging inspirasyon sa marami. Hindi nagtagal, ang nga bisita sa pwesto ay hindi lang ordinaryong customer. Minsan, makikita mo si Aling Fe na nakaupo sa isang sulok, nakangiti habang nakatingin sa makasintahan, na tila binibigyan silang tahimik na pagsuporta. Mayroon ding mapinsan at tiyahin ni Miguel na dumadalaw, nag-order ng pagkain at nakikipagkwentuhan kina Miguel at Rosa. Sa simulay may halong pagtataka, pero sa kalaunan ay may halong pahangasa, kanilang kasipagan at katapatan. Ang mga balita tungkol sa tagumpay ng pwesto ni Miguel at Rosa ay nakarating din kay Aling Nena. Hindi man niya diretsahang binisita ang pwesto, naririnig niya ang mga papuri mula sa mga kapitbahay at kaibigan. Narinig niya ang kwento ng isang matanda na halos naligo sa ulan, ngunit determinadong kunin ang kanyang order dahil sa sarap ng kare-kare ni na Miguel. Narinig din niya ang paganga sa pagtutulungan ng dalawa, kung paano si Miguel ang naglilibot sa pagde-deliver habang si Rosa naman ang nagluluto at nag-aasikaso sa pwesto. Dahan-dahan, ang matigas na yelo sa puso ni Aling Nena ay nagsimulang matunaw. Hindi dahil sa biglaang pagbabago, kundi dahil sa paulit-ulit na patunay na ang pag-ibig ni na Miguel at Rosa ay hindi lang isang pakabali, kundi isang seryosong pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Isang hapon, sa gitna ngang abala sa pwesto, habang si Rosa ay naghahanda ng isang order ng pancit at si Miguel ay nagayos ng mga delivery bag, isang pamilyar na anino ang nakita nila sa pasukan. Nakatayo dun, si Aling Nena, tahimik na nakamasi, hindi niya suot ang kanyang karaniwang seryosong mukha. Sa halip, may bahid ng pagtataka at sa kauna-unahang pagkakataon, isang bakas ng pahanga. Ang kanyang mamata ay lumilibot sa malinis na pwesto, sa nagmamadaling mga kamay ni Rosa at sa maingat na pag-ayos ni Miguel. Nagtaka sina Miguel at Rosa. Binitawan ni Rosa ang sandok. Nilapitan ni Miguel ang kanyang ina, may pag-aalinlangan. Inay, tanong ni Miguel, malumanay ang boses. Tiningnan ni Aling Nena ang anak at pagkatapos ay ang pwesto. Mabango, ang tanging sinabi niya, na tila nagulat sa kanyang sariling salita, marami ang bumibili. Hindi ito ang pahingi ng tawad o ang formal na pagtanggap na kanilang inaasahan, ngunit para kina Miguel at Rosa, ito ay masigit pa, ito ang simula. Ito ay patunay na nakikita na ni Aling Nena ang bunga ng kanilang paghihirap. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagbisita ni Aling Nena. Sa simulay tahimik lang siya, nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape at nagmamasid. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga sangkap, sa mga presyo, at sa mga customer. Minsan, nakikita siyang ngumingiti kapag naririnig ang papuri ng mga kumakain. Ang pinakakapansin-pansin ay nang minsan ay lumapit siya sa mesa, kinuha ang isang basahang malinis at pinunasan ang mansa sa lamesa. Isang tahimik na gawa, ngunit may malalim na kahulugan.
Ito ang kanyang paraan ng pagtanggap, ang kanyang paraan ng pagpapakita na bahagi na siya ng munting mundo ni na Miguel at Rosa. Isang araw, habang paalis na si Aling Nena, lumapit si Rosa sa kanya. "Salamat po, Aling Nena," sabi ni Rosa, puno ngang pasasalamat. Ngumiti si Aling Nena, isang tunay at malambot na ngiti. "Salamat din, Rosa," sagot niya, "sa pag-alaga sa anak ko." Para kina Miguel at Rosa, ang mga salitang iyon ay mas higit pa sa anumang sertipiko ng pagtanggap. Ito ay ang pagpapatawad. Ito ay ang pagtanggap ng isang ina sa pag-ibig ng kanyang anak. Ang pwesto ni Miguel at Rosa ay lumago at kasabay nito ang pag-ibig nila. Natuto sila na ang pag-ibig ay hindi lamang isang matinding damdamin, kundi isang pangako. Isang pangakong magtrabaho ng sama-sama, magtaguyod, magsakripisyo, at higit sa lahat, maging responsable sa isa't isa at sa kanilang pinagsamahan. Ang kanilang munting negosyo ay naging testamento ng kanilang tibay, ng kanilang katatagan, at ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, naging matibay ang kanilang pundasyon. Si Rosa ay hindi na sumisigaw sa mga karaoke bar. Si Miguel ay hindi na lang basta delivery rider. Sila ay magkakasosyo sa buhay at sa negosyo, nagtutulungan upang patatagin ang kanilang pamilya na ngayon lubos ng tinanggap ang kanilang pag-ibigan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mamatatamis na salita o romantikong gabi, kundi sa sipag, tiyaga, at sa kakayahang panindigan ang bawat pangako. Ang pag-ibig, tulad ng kanilang negosyo, ay nangangailangan ng patuloy na pag-alaga, ng matinding dedikasyon, at ng responsibilidad na panghabang buhay. At sa bawat ngiti na kanilang pinagsasaluhan, sa bawat order na kanilang naihahanda, at sa bawat customer na kanilang napapasaya, tinitignan ni na Miguel at Rosa ang isa't isa, punoong pagmamahal at pag-asa. Alam nilang ang kanilang pinagsamahan ay isa ng katuparan ng pangarap na itinayo sa responsibilidad, tiwala, at walang hanggang pag-ibig.